Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Narito tayo ngayon sa PPA Head Office para ihatid sa inyo mga balitang amin nakalap sa loob at labas ng Pantalan. Ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan. Unti-unti nang bumalik sa normal na operasyon ang mga pantalang nasa ilalim ng Philippine Ports Authority matapos ang pananalasa ng tatlong bagyong magkakasunod na naglandfall sa Pilipinas sa loob lamang ng iisang linggo. Tala ng Philippine Ports Authority tanghali ngayong Lunes, wala ng pantalang suspendido ang operasyon dahil sa sama ng panahong dala ng bagyong Pepito. Kumpara yan sa 52 suspended port operations alas 6 ng gabi nitong linggo, November 17. Dahil sa pagpapatuloy ng operasyon ng mga pantalan at pagbabalik biyahe ng mga barko, nabawasan na rin ang bilang ng mga stranded na pasahero sa mga pantalan ng PPA mula 2,583 noong gabi ng November 17 sa 346 na lamang tanghali ng November 18. Sa Port Management Office ng Eastern Leyte Samar na itala ang pinakamataas na bilang ng mga stranded na pasahero na umabot sa higit 2,200 nitong araw ng linggo, November 17, kung kailan dinaanan ng Super Typhoon Pepito ang Eastern Visayas. Sa NCR North naman nakapagtala ng 280 stranded passengers, dala pa rin ang sama ng panahong dulot ng bagyo sa parehong araw. Bilang tulong sa mga pasaherong ito, namigay ang pamunuan ng PPA ng lugaw at libreng almusal sa kanila at sinigurado rin ng ahensya na operational ang priority seating area para sa mga bata, matatanda, buntis at may kapansanan. Sa isang interview, inabisuhan ni PPA General Manager Jay Santiago ang mga pasahero na huwag manatili sa mga pantalahan sa panahon ng bagyo dahil peligroso umano ito. Mas mabuti umanong makinig sa abiso ng mga local government unit para manatiling ligtas sa panahon ng sakuna. Sa kadahilanang ito, mas mababa raw ang naging bilang ng mga stranded sa mga pantalan kumpara sa mga na-stranded noong mga nagdaang bagyo. Sinigurado rin ng mga PMO ng PPA na nasa daang tatahakin ng bagyo na naabisuhan ang mga pasahero sa nakaambang sama ng panahon para hindi na sila manatili sa mga pantalan. Samantala, nakatakda pa lamang na magsagawa ng damage assessment ang PPA sa mga pantalan nito matapos ang magkasunod na pananalasa ng mga bagyo. Ani GM Santiago, umabot sa 200 million pesos ang pinsala sa mga pantalan sa bansa dulot na nagdaang bagyong Christine. Inaasahan umano nilang tataas pa ito bunsod ng magkakasunod na kalamidad. Noong November 11, naglandfall sa Dilasag, Aurora ang bagyong Nika. Sinundan ito ng bagyong Ophel na naglandfall sa Bagao, Cagayan noong November 14. Ilang araw lamang ang nakalipas nang maglandfall naman sa Panganiban, Catanduanes ang bagyong Pepito noong November 16. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang ng Philippine Ports Authority sa pagtatayo at pagmomodernisa sa mga tinatawag na cruise-dedicated ports sa bansa. Ang mga development project na ito ng PPA ay bilang bahagi ng pagsuporta sa lumalagong cruise tourism industry sa Pilipinas. We aim to ensure that the cruise industry grows in a way that is both practical and inclusive. Sa kanyang welcome remarks sa SeaTrade Cruise Asia 2024 nitong Lunes, November 11, na dinaluhan ang mga panauhin mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng PPA, Department of Tourism o DOT at mga international cruise line, binanggit ng Pangulo ang mga hakbang ng gobyerno sa pagpapalago sa cruise tourism sa bansa gaya ng pagpapalawak at pagpapatayo ng mga pantalang mag-accommodate sa pagdaong ng cruise ships at pagmomodernisa sa mga port facility na nasa ilalim ng PPA. Bahagi rin ng mga hakbang na ito ang pag-develop ng mga cruise destination sa bansa sa pangunguna naman ng DOT. These accolades are affirmations of our collective vision, one shared by the Department of Tourism, the Philippine Ports Authority, and our local communities to elevate the Philippines as a premier cruise destination worthy of global recognition. Tala ng PPA noong 2023, nasa higit 80,000 cruise passengers ang dumating sa Pilipinas. Inaasahang tataas ito sa higit 121,000 ngayong 2024. Nasa higit 80 cruise calls naman ang inaasahan ng ahensya ngayong taon, kabilang na ang 12 ngayong Nobyembre at 16 sa susunod na buwan. Sa isang hiwalay na interview, pinasalamatan naman ni DOT Secretary Cristina Frasco ang PPA dahil sa pakikipagtulungan nito sa ahensya para mas mapalago pa ang sektor ng cruise tourism sa bansa. Ang mga cruise passenger kasi nalula ng mga cruise ship ay dumidiretso sa mga tourist destination malapit sa mga pantalan na sila naman umanong nagpapalakas sa ekonomiya at turismo sa bansa.
Dahil sa pagtaas ng demand sa sektor ng cruise tourism sa Pilipinas, sinabi ni PPA General Manager Jay Santiago na mahalaga ang pagpapaganda sa cruise-dedicated ports sa bansa para makaakit pa ng mas maraming cruise calls at mapalago ang mga lokal na komunidad malapit sa cruise destinations. Sa pangunguna ng PPA, ilang mga pantalan na sa bansa ang nagkaroon ng kapasidad na mag-accommodate sa cruise vessels, kabilang na ang Cumrimao sa Ilocos Norte, Salumage sa Ilocos Sur, Manila, Bohol at El Nido sa Palawan. Patuloy din ang pagtatayo ng ahensya sa mga cruise-dedicated ports gaya ng sa Siargao, Camiguin, Boracay, Palawan at Puerto Galera. Sabay-sabay na nagsagawa ng earthquake at fire safety drills ang iba't ibang mga port management offices sa bansa bilang bahagi ng 4th Quarter National Simultaneous Earthquake Drill. Duck, cover and hold. Yan ang ginawa ng mga kawani ng mga PMO na nasa ilalim ng Philippine Ports Authority bilang pakikibahagi sa 4th Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED nitong Huwebes, November 14. Layunin ng NSED na suriin at paigtingin ang kakayahan ng mga kawani ng PPA sa pagtugon sa mga emergency at ang kanilang kakayahang rumesponde at pamahalaan ang mga panganib, dulot ng lindol at iba pang natural na kalamidad. Ang NSED ay isang programa ng Department of National Defense at Office of Civil Defense. Mainam umano ang ganitong klase ng mga pagsasanay at drills para matiyak ang kaligtasan ng lahat sa panahon ng sakuna. Bukod sa earthquake drills, nagsagawa rin ng fire safety drills ang ibang mga PMO sa bansa. Sa mga training na ito, tinuruan ang mga kawani ng mga PMO kung paano gumamit ng fire extinguisher at kung ano ang mga dapat gawin sakali magkaroon ng sunog, kabilang na ang pagsunod sa communication protocols. Ayon kasi sa Bureau of Fire Protection, tumaas ng 40% ang mga naitalang insidente ng sunog sa bansa mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, bagaman karamihan sa mga ito, residential fires. Dati naman ang nagpaalala ang BFP patungkol sa kahalagahan ng pagsasanay sa fire safety para maiwasan ang sunog. Samantala, nakibahagi naman ang mga opisyal ng Port Management Office ng Davao sa isang international na dialogo ng United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific o UNESCAP nito ring Huwebes, November 14. Layunin na naging dialogo na ito na mapalakas ang transportasyon at koneksyon sa pagitan ng mga bansa sa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area. Nagsilbi umanong daan ang pag-uusap na ito sa pagitan ng mga ahensya ng transportasyon sa mga nabanggit na bansa para magpalitan ng kaalaman at pananaw para mapalawak ang koneksyon sa pagitan ng kanilang mga rehiyong nasasakupan. Bukod sa PPA, dumalo rin sa pagtitipon na ito ang Civil Aviation Authority of the Philippines, Civil Aeronautics Board, Maritime Industry Authority, Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Bumisita sa Philippine Ports Authority Head Office ang mga delegado mula sa Port of Algeciras Bay Authority sa bansang Spain nitong Martes, November 12. Pinangunahan ni Assistant General Manager for Operations Attorney Mark Palomar ang pagsalubong sa mga nasabing bisita na may layuning mapatibay ang ugnayan sa pagitan ng mga pantalan sa Algeciras at Manila. Kaugnay nito, nagkaroon din ng diskusyon sa pagitan ng PPA at ABPA at pagpapakita ng mga isinasagawang operasyon at regulasyon ng PPA sa pamamagitan ng isang AVP presentation. Inilibot din ang mga ito sa International Container Terminal Services Incorporated upang makita ang aktwal na halimbawa ng operasyon sa pantalan. Ang pantalan ng Algeciras ang ika-4 na pinakamalaking pantalan sa Europa na nagkaroon ng kabuuan trapiko na 104.8 million tons nitong 2023. Matatagpuan ito sa Strait of Gibraltar, isa sa pinakaabalang rutang pandagat sa mundo. At yan ang mga balitang amin nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa linggong ito. Manatili nakatutok sa aming social media pages, itype lamang po ang Philippine Ports Authority sa Facebook, YouTube, X, Instagram at TikTok para manatiling updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli mula rito sa PPA Head Office, ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan.